Yo, what's out sa inyo dyan mga tol. Pag-usapan po natin ito ha. Ito pong sinasabi na si Rodante Marcoleta iginigiit o iginiit na walang West Philippine Sea. So, mga kababayan, no, mga tol, ano bang masasabi ninyo dito? Pag-usapan po natin itong mainit po na talakayan po na ito. At bago po ang lahat ng yan, ay kung hindi ka pa nakasubscribe, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para maging updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So tara, umpisa na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan po natin ito, no. Sabi po dito, no, there is no West Philippine Sea. Okay, ayan po ang pahayag po na galing po kay Marcoleta. At sabi nga po, ito ang sinabi ni Sagip Representative Rodante Marcoleta sa pagdinig sa kamera kaugnay ng fake news sa social media. Aniya, nagiging vulnerable ang publiko dahil hindi na ipapaliwanag sa kanila ang complication sa maritime dispute. Tumutukoy ang West Philippine Sea sa bahagi ng South China Sea na sakop ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Ang EEZ ang bahagi ng karagatan kung saan may eksklusibong karapatan ang isang bansa sa mga yaman nito. Nagsimula ang opisyal na paggamit ng gobyerno ng terminong West Philippine Sea sa ilalim ng isang administrative order noong 2012. Layunin nitong igiit ang karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa ilalim ng international law. So ayan mga tol, no? Bago po tayo magbigay ng opinion dyan, no? Lalo na, especially dito kay Marcoleta, no? Panoorin po muna natin itong balita. Sabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. Ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation. So ayan po ayon po kay Marcoleta, there is no West Philippine Sea. So ano po masasabi ninyo dyan? Ano ba yung fake news? Pinag-uusapan nila yung pagkakaroon ng fake news, pero kayo ba? Fake news ba si Marcoleta dito? There's no West Philippine Sea. Oh. Sige, tuloy po natin, panoorin to. By us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo 8, Malaysia 14, Taiwan 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon,
magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahihirapan din po eh. So nagiging nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So, yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. Okay, so ang ganda lang daw yan, no. So, nag-usapan po natin, no, hindi para kontrahin kagad to si Marcoleta, no. Dahil lagi po natin sinasabi, binabanggit po sa ating mga vlog na hindi tayo dapat may pinapanigan. Maging neutral lamang po tayo. Saka natin mas matitimbang kung ano po yung nararapat. Kasi 'di ba, kapag meron ka na kagad pinapanigan, kunyari kaliwa kanan, nasa kanan ka na kagad o nasa kaliwa ka, bibigat na kagad yung isang side and gagaan yung kapila. Hindi mo na mababalanse kung sino yung tama at mali, kasi may kinakampihan ka na, may pinapanigan ka na eh. Halimbawa, pro China, 'di ba? Kung pro China ka, halimbawa si Marcoleta pro China. Halimbawa lang naman, 'di ba? Halimbawa lang. Hindi natin sinasabing pro China siya. Panig na siya halimbawa sa China. Natural, ang kanyang mga sasabihin hindi na magiging patas po, no? Yung interes ng ibang bansa, gaya po ng ating bansang Pilipinas at mga iba pang claimants, sa kanya na rin po nanggagaling, 'di ba? Maraming claimants, hindi lamang tayo. Mawawala na po 'yon ng halaga sa kanyang mata, 'di ba? Ang kanyang interes na gustong ipaglaban na lamang o ipapakita yun sa China, 'di ba? Kung pro China siya, 'di ba? Wala naman tayo sinasabing pro China siya. Halimbawa lang naman 'yon, 'di ba? O ngayon, kayo, 'di ba? Alam ko po, ito po si Marcoleta ay suportado rin to, no? Tama ba? Suportado rin ito ng INC. Tama ba ako? No, comment down below kung tama ako o ano man. Pag-usapan natin sa comment section. Pero kayo, kung suportado ninyo ito, pro China rin ba kayo? Kasi ayon po sa mga pananalita ni Marcoleta, tila lang naman, no, hindi naman sure pa. Parang mas may karapatan po talaga ang China sa karagatan, no? Wala naman talagang may-ari niyan, 'di ba? Likas na yaman ng mundo 'yun kung tutuusin, 'di ba? Para yan sa lahat ng tao ginawa, no? Para gamitin, para pakinabangan sa ikaayos po ng bawat bansa. Pero ang problema na hindi mapuntusan nito ni Marcoleta at ng iba pang nagsasabi na there is no West Philippine Sea, yung pagiging dominante nito, no? Although marami pong claimant dyan sa karagatan na yan, 'di ba? Walang isang single na bansa ang nagtayo ng katulad po ng ginagawa ng China. Pagdodumi na po yun, no? Yung dati po na pangingisda, pangangalakal po ng mga kababayan natin sa ating EEZ, Exclusive Economic Zone, 'di ba? At kamakailan lamang po may namatay po na Pilipinong mangingisda, hindi tinulungan ng Chinese Coast Guard, no? Kayo, anong masasabi ninyo doon? Makatarungan ba yung sinasabi po nito ni Marcoleta? 'Di ba? There is no West Philippine Sea. Kayo na po ang humusga. Para sa akin po, hindi po ito magiging makatarungan. Kasi lahat ng bansa na may EEZ, including China, mayroong tinatawag na part, no, na EEZ. Kung sa kanila, ilang nautical mile ba yan? Di China Sea yun, di ba? Kung merong ilang nautical mile from Philippines, Philippines Sea yun, West Philippine Sea. Or kung merong Indonesia o anumang Vietnam, anumang bansa na may claim dyan, may kanya-kanya pong EEZ, kanya-kanyang tinatawag po yun na parte nila, 'di ba? Kasi malapit na sa kanilang bansa yun pero yung dodominahin mo yung malaking porsyento, bahagi ng daanan, daluyan ng
global economic trade, 'di ba? Iba pong usapan 'yon. Yan po yung hindi maano po nito ni Marcoleta, no? No, ano bang purpose ng kanyang mga sinasabi? Hindi po natin makapapa na baka naman di lang natin siya maintindihan. Sabi nga baka mahirap po talagang pag-aralan 'yan. Pag-aralan mo rin yung sinasabi mo kung malaba talagang West Philippine Sea, 'di ba? 'Yun lang naman po yung opinion ko diyan. So dito, sabi po dito sa ibang comment, no, bago po tayo magpaalam, sabi no to pro-China, o like po natin like. Okay, tama yan, no? Walang pro-China, dapat ano tayo, pro-human lives para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Para sa lahat po ng may claim doon, yung dapat ilaban natin, interest pangkalahatan. Kaya nga, mas maganda pang lalabas yung samahan ng UNCLOS. Diba? Kasi united para sa lahat, sa karapatan ng lahat. Unlike sa China, sila na ang bida, no? Yan po ang kasamaan po na mayroon diyan. Kasi nga commute komunista. O kayo na po ang bahala kung kayo ay pro-communist. Sabi dito, harap-harapan ang may pagmumura, no, ni Marcoleta. I-content mo ako, hindi ako takot sa iyo. Mas malansa ka pa sa malansang isda. Wag na po natin gayahin yung comment po ni Carlos Muñez is to oy, no? Pero tama yung sinasabi nito ni Carlo na magiging mas malansa ka pa sa malansang isda kapag ganyang naririto ko sa Pilipinas at ang pinaglalaban mo ay interest lamang po ng iisang dragon, 'di ba? 'Di ba dragon yung China? Okay, so isa pang comment. Huwag nyo iboto yan. Sabi po ay huwag nyo iboto yan. Hunyango yan. Bata yan ni Duterte. So ang pangit po talaga, no, pagka tama, pagiging masagwa po ito, no. Hunyango. Pag nakuha nyo po yung punto ng pagiging hunyango, ay kung saan siya, yun siya. Wala siyang stand. Wala siyang sariling lalabas po na wala siyang sariling opinion, sariling desisyon. Ang mangyayari po lahat ng sasabihin niya ayon lamang sa kanyang interes. Halimbawa, kung pera yung gusto ng tao, 'di ba? Lahat para sa pera paglalaban niya, 'di ba? So hindi naman natin sinasabing ganoon siya, pero ayon lamang dito, no, sa pananalita niya na there is no West Philippine Sea. Ito po palyado, no? Ikaw, ano masasabi mo dito sa usapin po na to? Comment down below, and please do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.